Teachers Party List Representative Franz Castro ang pag-usad ng kanyang reclaim-grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon naglabas ng sabina ang Quezon City Prosecutor's Office para sa dating Pangulo. Para sa mambabatas, isa itong welcome development habang umaasa na tutugon sa mga aligasyon at aktibong makikilahok sa preliminary investigation ng former President. Inatasan ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Duterte na mag-attend sa Disyembre 4 at 11 ngayong taon na. Kinakailangan din niyang isumite ang kanyang counter-affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga saksi at mga suportang dokumento. Pakinggan natin ang pahayag ni Teachers Party List Representative Franz Castro. Very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Yun, napakinggan po ninyo ang balita. Ipinapatawag ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office para sagutin ang reklamo nito pong si Franz Castro. Alam nyo, nag-ugat po ang lahat ng ito dito po sa naging pahayag nitong si Rodrigo Duterte noong October 10, 2023. Sabi niya po, ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista, ang gusto kong patayin. O baka hindi po kayo naniniwala at sabihin niyo edited lamang ang photograph na yan. Ito po yung actual video. Sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Bakit po ba nagkaroon ng ganyang tagpo diyan po sa SMNI show nito pong si Pastor Apollo Kibuloy, kung saan isa po sa host itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po kasi yan mga tol nagsimula sa issue ng confidential funds. Ang confidential funds po na ito, backgrounder lamang po para magkaroon po tayo ng maayos na konteksto. Ito po ay hiniling ng ating kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte sa ating Department of Budget and Management at naaprubahan po ito ng Office of the President. Initially, 250 million pesos po ang inihingi ng Office of the Vice President pero ang naaprubahan lamang ay 125 million pesos. Hindi po kagad yan nahayag sa harapan ng publiko noong 2022 December pero during the budget deliberation sa Congress para po sa budget na 2024, ni-reveal po ng Makabayan Bloc Congresswoman na itong si Franz Castro nga ang di umano'y paggasta ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa loob lamang ng 19 days. Pero nung sumunod na mga hearing, nagulat po ang lahat sapagkat yung mismong sponsor ng budget ng Office of the Vice President na si Representative Estela Quimbo, ni-reveal sa harapan ng publiko na ang 125 million pesos confidential funds ay hindi pala nagasta ng 19 days lamang, kung hindi 11 days lamang. Ito po ay nangyari noong December 2022. Hindi po ito naging katanggap-tanggap, siyempre, sa taong bayan, kaya nagkaroon po ng pressure hindi lamang sa Office of the Vice President, kung hindi sa pangkalahatan sa House of Representatives. At dahil po dyan, nag-decide ang House of Representatives na pakinggan ang panawagan ng taong bayan na i-realign ang budget at ponduhan ang mga ahensya na talagang nangangailangan po ng confidential funds, partikular sa pangangailangan po natin sa West Philippine Sea. Kaya naman, ang House under the leadership of Speaker Martin Romualdez, ni-realign po nila ito at inilipat. Ngunit hindi po lamang Department of Education at Office of the Vice President ang tinanggalan ng confidential fund. Kasama po dyan
ang Department of Agriculture, ang Department of Information and Communication Technology, at saka ang Department of Foreign Affairs. Nilipat po ang kanilang mga confidential funds patungo sa National Intelligence Coordinating Agency, sa National Security Council, at saka sa Department of Transportation and Philippine Coast Guard para po mapalakas ang ating pag-iit ng karapatan diyan po sa West Philippine Sea. Alam naman po natin na ang West Philippine Sea sinasako po ng bansang China, and every now and then sila po ay nambubuli diyan sa ating karagatan. Pinaka-latest diyan noong nakaraang Biyernes lamang ng umaga, kung saan mahigit po sa 30 barko na pinagsama-sama ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay pinagkumpulan ang 3 barko mula po sa Pilipinas, sa Philippine Coast Guard at saka yung resupply boat nito. Kaya nakikita po natin na talagang malaki ang pangangailangan ng ating gobyerno, ng mga ahensya nito, para po ponduhan ang kanilang mga operasyon, ang kanilang mga ginagawa diyan po sa partikular sa West Philippine Sea. Pero hindi po ito matanggap ng mga Duterte supporter, partikular ito pong tatay nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya po nakapagsalita siya ng mga ganyan na napanood po natin kanina. Ito rin ay nag-ugat kasi doon sa pag-uwi nitong si Vice President Sara Duterte at nakipagkita sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and thereafter isiniwalat nitong si Rodrigo Duterte yung kanila daw mga napag-usapan, at bahagi po ng napag-usapan na yan yung kanyang payo na basahin ko lamang, ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. At dahil po dyan, na-threatened ito pong si Congressman Franz Castro, at noong October 24, 2023, siya po ay nag-file ng grave threat complaint laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa balita, House Deputy Minority Leader Franz Castro on Tuesday filed the complaint for grave threat against former President Rodrigo Duterte. Ayon po kay Castro, nasyak talaga ako sa threat sa aking buhay ni former President Duterte. Tingin natin, hinggil ito sa pagbusisi natin sa confidential funds na nagbunga ng pagtatanggal ng confidential funds ng iba't ibang ahensya. He lost his immunity. Hindi na siya makakapagtago. Dapat matigil na itong gawi ni dating Presidente Duterte. This has to stop. Yan po ang mga pahayag nito pong si Franz Castro. At kahapon po, dahil nga po may reklamo ito pong si Franz Castro diyan po sa Quezon City Prosecutor's Office, naglabas po ng subpoena at ipinapatawag po ito pong si Rodrigo Duterte para po harapin ang complaint nito pong si Castro. Basahin po natin ang kabuuan po ng subpoena na inilabas po ng, bakit ang labo naman ito? Sandali lamang at nagkamali pala ako ng pinrepair na sandali po at hanapin lamang muna natin yung pinagkunan ko. Nang sa ganon, ito po. Yan. Dito na lamang tayo mag-open. Ito po. Ito po yung kabuuan ng subpoena. Republic of the Philippines, Department of Justice, Office of the Prosecutor, Quezon City. Ang complainant po si Representative Franz Castro against Rodrigo Roa R. Duterte, respondent. Para po ito sa paglabag sa Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 101-75 na mamaya pag-aaralan po natin. Ngayon, ano po ang nakalagay dito? Under and by virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and other existing laws, respondent is hereby commanded to appear before the Office of the City Prosecutor, Justice Cecilia Munoz Palma Building, Elliptical Road, Quezon City on the following date and time. Alas 2:30 po ng hapon sa mga petsa na December 4 at 11, 2023. In connection with the preliminary investigation of the above entitled case,
for the purpose of submitting your counter affidavit, including affidavits of your witnesses and supporting documents, if any, the counter affidavit together with the annexes and the affidavits of witnesses shall be in 8 copies and shall be subscribed and sworn to before me. In addition, the affiants shall also submit a photocopy of their government-issued identification card as proof of their identity. The complainants and their witnesses, if any, are likewise directed to reaffirm before the undersigned on the same date the veracity and truthfulness of the allegations in their given statement. Kaya ine-expect natin ngayon, kung haharap po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa December 4 and 11, ay maaari po silang magkita, magharapan nito pong si Congressman Franz Castro. Malinaw po ang intention dito ng prosecutor, katulad po ng mga sumusunod. Sabi po dito, no motion to dismiss shall be entertained, only counter affidavits that shall be admitted. Otherwise, respondents is deemed to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless or exceptionally meritorious grounds. Ayon po sa ating Department of Justice Secretary na si Boyeng Remulla, ito po ay hindi na umabot sa kanilang tanggapan. Sole decision po ito ng chief ng prosecutor ng Quezon City, at dahil po diyan, mauobliga ngayon ito pong si Rodrigo Duterte na harapin ito pong reklamo sa kanya ni Franz Castro. Ano ang mga ine-expect po natin na maaaring mangyari dito? Balik-tanawan po natin yung kaso nitong si Gerald Bantag. Si Gerald Bantag, kung matatandaan po ninyo, pinatawag po ito ng prosecutor's office, pero hindi po ito sumipot. Initially, ito po ay nagpahayag lamang ng kanyang mga intensyon sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pero kinalaunan, pumunta din naman po siya sa Department of Justice para po harapin yung inirereklamo po sa kanya sa di umano yung pagpatay o pagpapapatay kay Percy Lapid. At ganito rin ang maaari nating i-expect dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka sa December 4, hindi pa po siya mag-appear, o pwede rin mag-appear, pero kung hindi siya mag-appear, most definitely na mangyayari dyan, magpapadala po yan ng abogado, at napakarami pong abogado ni Rodrigo Duterte. Even himself, abogado po siya. Pero siyempre, siya po ay ipagtatanggol ng ibang abogado. Yun po yung nakikita natin dyan sa mangyayari sa December 4. Pero kung hindi siya darating sa December 4, baka maobliga po siyang pumunta sa December 11 at 2:30 p.m. Ngayon, ano ang mga lesson learned po dito? Isa sa mga dapat na makita po natin dito, no one is above the law. Hindi porket dati kang Pangulo, hindi ka na masasampahan ng kaso. At hindi porket ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, hindi ka masasampahan ng kaso. Malinaw po iyan nangyari sa pamumuno ni Gerald Bantag sa Bureau of Corrections. At ngayon naman, ito naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinampahan ng reklamo diyan po sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero lilinawin natin mga tol, wala pa pong kaso na kinakaharap ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin yan. Magkaiba po kasi ang complaint sa kaso. Although, in layman's term, lagi po natin sinasabi na may kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero technically speaking, hindi po ako abogado, ako po ay isang criminologist. Technically speaking, wala pa po siyang kaso. Meron pa lamang pong nagrereklamo. Kaya nga po, complaint pa lamang po ito. At dito, ang proseso ay gugulong. Ano yung proseso na yan? Naituro na po natin ito sa mga nakalipas na live streaming natin, especially during the time na mainit sa publiko ang issue kay Gerald Bantag. Katulad ng binasa natin, pagsasumitihin ng counter affidavit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon iwe-weigh po ng prosecutor's office kung meron po bang tinatawag na probable cause. Yung probable cause po, sa madaling paliwanag, ito po yung sapat na basihan para sampahan ng kaso ang isang taong nirereklamo
base sa mga ebidensya at testimonya ng nagrereklamo. Na-overweight, ika nga, nitong na-overweight nitong complainant, yung mga ebidensya na ipinresenta naman ng respondent. Kasi kung malakas ang ebidensya ng respondent at sinasabi na wala pong krimen na nangyari, ibabasura po iyan ng prosecutor's office. Pero kapag kinakitaan ng probable cause, magpapiles po sila ngayon ng tinatawag na information. Yung information po, sa madaling paliwanag, ito po ay kasulatan kung saan inaakusahan ng prosecutor's office ang isang tao na di umano'y nakalabag sa batas at ito ay sinasampa ngayon sa korte. Ang korte na maaari pong duminig dito po sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre situated sa Quezon City. At ano po ba ang basihan para malaman natin kung anong korte ito? Alamin natin ngayon kung ano po ba yung ikinaso kay dating Pangulo o inirereklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay mababasa natin sa Article 282 ng Revised Penal Code or Act 3815. Puntahan po natin yung Article 282. Ang Article 282 po ay grave threat. Meron po itong kaparusahan, depende po sa sirkumstansya. Basahin po natin, Article 282. Ito po, babasahin ko. Grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter, or of his family of any wrong amounting to a crime. Ano po ba yung nangyari? Ulitin po natin yung video kung saan nagsalita ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa intelligence fund mo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Kayong mga komunista, kayo, Franz Castro, ang gusto kong patayin. At alam naman po natin na ang pagpatay ay krimen na nakasulat din po sa ating batas. O kaya ngayon, ano ang maaaring maging kaparusahan po niyan? Sabi po dito, the penalty next lower in degree than that prescribed by law for the crime be threatened to commit if the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition, even though not unlawful, and said offender shall have attained his purpose. If the offender shall not have attained his purpose, the penalty lower by 2 degrees shall be imposed. At alam naman natin na hindi po naman na-attain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang purpose dyan. Pero ano ba yung pagpatay? Ang pagpatay po ay may kaparusahan, yung homicide, pinakamababang uri ng pagpatay, na may kaparusahan pong reklusyon temporal o pagkakakulong ng 12 years and 1 day to 20 years. Pero sinasabi po dito sa binasa po nating batas, 2 degree lower ang maaaring i-impose kasi hindi niya naman na-attain yung kanyang purpose. Kung 2 degree lower, ganito po kasi ang pagkakasunod-sunod ng degree ng penalty sa Revised Penal Code. Simulan po natin sa arresto menor, arresto mayor, presyon koreksyonal, presyon mayor, reklusyon temporal, at saka reklusyon perpetua. Yung mga binanggit ko po ay degree po iyan. Ngayon, 2 degree lower, reklusyon temporal, bababa po tayo ng dalawa, presyon mayor at saka presyon koreksyonal. Ang ibig sabihin, ang penalty po ay presyon koreksyonal. Ang katumbas po na pagkakakulong nito ay 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Subalit, ito po ay nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telebisyon at binroadcast po ito using internet. Kaya naman, in relation, kung babalikan po natin yung reklamo, nakalagay po dito, in relation to Section 6 of Republic Act 10175. Ito po ay yung Cybercrime Prevention Act of 2012, kung saan sinasabi po sa batas na ito na kapag ang krimen ay nagawa mo using information and communication technology
1 degree higher ang magiging penalty mo as provided under the law. Basahin po natin yung Section 6 ng nabanggit po na batas. Sabi po dito, all crimes defined and penalized by the revised penal code as amended and special laws if committed by, through, and with the use of information and communications technologies shall be covered by the relevant provision of this act, provided that the penalty to be imposed shall be 1 degree higher than that provided for the revised penal code as amended and special laws as the case may be. Katulad po nung pinag-aralan natin kanina, ang penalty doon sa di umano'y nagawa nitong si Rodrigo Duterte ay presyon koreksyonal, magiging presyon mayor po ito. Kasi ginawa po ito using information and communication technologies. At kapag ka ang penalty po ang pinag-uusapan, dito na po papasok yung jurisdiction ng korte. Ang ibig sabihin po ng jurisdiction sa madaling paliwanag, sila po yung merong authority to hear and decide cases. At kung ang parusa na ngayon, 1 degree higher from presyon koreksyonal, magiging presyon mayor po ito. 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Kung ganyan po ang penalty, ang meron na pong jurisdiction dito, i-correct na lamang ako ng mga abogado kung mali po yung interpretasyon ko, ay ang regional trial court. Kasi alam nyo po, kapag ka less than 6 years and below, ang meron pong jurisdiction sa mga kaso ay yung tinatawag po na municipal trial court, municipal circuit trial court, o kaya metropolitan trial court. Ano ang pinagkaiba ng tatlo? Yung municipal trial court, situated po ito sa isang city or municipality. Kapag ka ang isang municipality, wala pong municipal trial court, pero may mga karatig siyang lugar na municipality din at nagkaroon ng isang municipal trial court doon, tinatawag na po iyong municipal circuit trial court. Ibig sabihin, ang municipal circuit trial court, ang jurisdiction po nito ay nagpopol sa 2 o higit pang municipalities. Pero kapag ka ang pinag-uusapan ay Metro Manila, ang lahat ng parusa ang lahat ng krimen na may kaparusahang 6 years and below, masasako po ito ng Metropolitan Trial Court. At kapag kalagpas po sa 6 na taon, ang pagkakabilanggo, ang korte na hawak po dito ay ang Regional Trial Court. Pero malayo pa po yan. Ngayon, ang babantayan po natin, ano ang mangyayari sa December 4 at 11, 2023. Kakikitaan po kaya ito ng probable cause ng prosecutor? Kapag kinakitaan po ito ng probable cause ng prosecutor, maisasampa po ito sa Regional Trial Court. At yun na po ang didinig sa hearing o sa kaso nito pong possible na kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, lesson learned, no one is above the law. Sa mga kapwa ko vlogger at kayo na rin mga manonood, hindi porket tayo po ay merong karapatan, kalayaan sa pagpapahayag, aabusuhin po natin ang karapatan po na ito. Tandaan po natin lagi ito. Ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay natatapos kapag tayo po ay sumasaling na sa karapatan ng iba. Our right ends when someone rights begin. Ika nga. Kaya kapag kayo po ay nagpapahayag ng inyong malayang pag-exercise nga ng karapatan na yan, pero inaabuso nyo naman ito dahil kayo po ay sumasaklaw sa karapatan ng iba, i-expect po ninyo na kayo din po ay masasampahan ng kaso. Wala yang pinagkaiba kay Claire Eden Contreras o Maharluka na ngayon meron pong existing warrant of arrest dito sa Pilipinas dahil siya po ay lumabag sa karapatan po partikular ng anak nitong si Anthony Taberna. Kaya siguraduhin po natin sa ating mga sinasabi na bawat bibitawan po nating salita, hindi po tayo marereklamo dahil tayo po ay lumabag sa batas. Napakahirap po niyan. Halimbawa, katulad ko, nagsasalita po ako dito.
Tapos meron po akong nasaling na karapatan, nakatira sa Mindanao, sa Davao. Di pag sinampahan ako ng kaso noon sa Davao, mauobliga akong pumunta ng Davao para sagutin lamang yung reklamo. Katulad din itong si Rodrigo Duterte, mauobliga siyang pumunta ng Quezon City para sagutin yung reklamo nito pong si Franz Castro. Maraming salamat. Sana kahit paano meron po kayong natutunan sa ating live streaming sa oras na ito. At ano po ba ang masasabi ninyo sa reklamo na ito nitong si Franz Castro? Ito ba ay merong basihan o naniniwala kayo na wala po itong basihan katulad po ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Maraming salamat. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manunood. Sino-sino po ba ang kasama po natin sa oras na ito? Oy, tumahimik kang vlogger kang tanga at bobo ka, gago ka. Pagka ganyan ang pananalita ng mga nanonood sa atin, didishits yan. Ang ibig sabihin yan, bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at masokista. Ito po yan, pasikatin natin siya. Sinabihan ako ni Oman Jeffrey ng mga katagang, hoy, tumahimik kang vlogger kang tanga at bobo, gago ka. Pasikatin natin. Kilalanin yung maigi ang mukha nitong tao na ito na nagsalita sa atin. Yan ha. Sige, nandiyan ka pa ba? Mag-comment lamang kayo mga basher para maladad ang pagmumukha ninyo sa buong mundo. Marami po tayong manonood mula po sa iba't ibang panig ng mundo. At yung ginagawa nitong si Oman Dam Jeffrey, actually, yan po ay paglabag sa batas. Pero siyempre, bilang isang public figure, kasi public figure na rin talaga ako dapat mataas ang pagtanggap mo ng kritisismo. Kaya, yung mga kataga na yan, okay lang yan. Hindi ako dyan dapat mapikon. Kasi pag napikon ako, 100,000 ang ibabayad ko dyan kay Omandam Jeffrey. Pero pagka ginawa niyo yan sa ordinaryong tao, mga tol, tatawagin yung tanga ka, bobo ka, gago ka, at least pwede kang sampahan ng kasong unjust vexation. Sige, sino pa yung mga matatapang dyan na mga basher? Mag-comment kayo, yung totoo mukha ninyo. Kasi ito, malakas ang loob nitong si Omandam Jeffrey. Tingnan nyo, nawala na siya. Malakas ang loob niyang magsalita ng ganyan. Ngayon, naladlad na sa harapan ng publiko yung iyong pagmumuka. Sikat ka na. Ito pa, meron pa isa. Si Nathaniel Correa. Sabi niya, los-los daw. Ano ba yung los-los? Ang tambalos-los nyo ito, si Nathaniel naman ang pasikatin natin. Idamay na natin. Nagko-comment kayo. Kahit buong pamilya nyo madami, wala na akong pakialam. Comment kayo ng comment yan. Ito si Nathaniel Correa. Yan po yung kanyang pagmumuka. Sige, mag-comment pa kayo mga basher. Comment lang mga basher. Nang sa ganon, sumikat kayo. Gusto nyo sumikat Comment pa dyan, comment. Naghahabol yata kayo ng 100,000 pesos Ayan, sige, yung mga basher kailangan yung totoong mukha ninyo para sumikat kayo. Hindi yung mga talaga kayo, manang-mana kayo sa tatay ninyo Ano? Meron ba akong sinabi na ang tawag dito, panghuhusga sa tatay ninyong si Rodrigo Duterte? Wala, nag-aaral nga tayo rito Di ba? May natututunan ba kayo mga tol sa live streaming natin? Yan ay kung sa review class ko itinuro yan, malinaw na 4,000 pesos po yan. Ay, talaga kayo. Sino pa? Meron pa bang mga basher dyan? Talaga kayo. Wala kayo lalakas ang loob nyo Gamit kayo ng gamit ng Facebook. Yan tuloy, naladad ang mga pagmumukha ninyo. Kapapangit ninyo katulad ko. Ang papangit ng mga basher ko katulad ni Top 1. Shout out sa lahat po ng ating mga manunood. Kay Juan Pedro,
kay Baby Sara daw Chupon, ayos ang pangalan kay Tong Ventura, Nazario Cabasisi, kay Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak, maraming salamat Mami, kay Ate Beth Murakoshi, kay Ate Nenita Bukat, Ate Josephine Makatula, Ludi Pamilar, kay Wonder Woman, Peli Valerio, kina Doc Peli Perez, Jopring Biernes, nawala na yung mga basher natin. Ayaw yung sumikat, mga basher ko. Talaga kayo. Mura pa, sige lang. Okay lang yan. Hindi niyo ako mapipikon. 100,000 mahirap nang kitain yung 100,000. Alam nyo, bago ko kitain yung 100,000 pesos sa pagtuturo, mga 2 buwan yan. Mga 2 buwan yan. Tol DJ Byron, Music and Topic TV. Shoutout sa iyo. Kay Ellen Dasig, Annabel Lunar, Albert Granada, Ernesto Nignalad, Froilan Solis, Jean Damo, Jeff Bartolome Gamyao. Shoutout po sa inyong lahat. Meron bang nanonood sa atin ng mga dilawan? Kami, pulahan ang tawag nyo sa amin Meron bang mga dilawan dito? Alam nyo, mga kapwa ko Pilipino na mga dilawan, kami mga pulahan. Pero pag ang pinag-uusapan, ang pagbabalik ng mga Duterte, papayag ba kayo mga dilawan na makabalik ang mga Duterte? Kasi kaming mga pulahan, ayaw namin. Meron bang nanonood dito ng mga dilawan? Paki-comment nyo naman po kung merong nanonood na dilawan dito. Tanong ko lang, gusto nyo bang makabalik ang mga Duterte? Tingin ko, hindi kayo papayag din na makabalik ang mga Duterte. Vigilante 13, Jorlita Agustin, Cora de la Cruz, Arsenio Aquino Mirador, shoutout po, Jean Karunungan. Tol, may sinend ako sa iyo. Watch, sa kadalan, tingnan niya natin Ano kaya yung sinend ni Tol DJ? Tingnan natin. Eto, sige. I-share natin. By the way, isingit natin ito. Isingit natin tong topic na ito. Kasi, alam nyo, yung mga anti-Marcos nakarating sa Amerika. At ito, nakakatawa tong mga anti-Marcos na to Biruin nyo, etong particular si Maharlika, napakasinungaling. Saka yung Jason Sa, napakasinungaling. Ang gusto nilang palabasin sa harapan ng publiko, nilangaw daw po si Pangulong Bongbong Marcos sa San Francisco. Kinunan ng photograph yung venue, tapos tinapat sa ceiling. Saka tinapat na hindi pa nagsisimula yung programa. Kaya akala mo, kakaunti lamang yung pumunta sa pagtitipo na yon, na kung saan, syempre, gustong-gusto ng mga kapwa po natin Pilipino na nakatira sa Estados Unidos na makita si PBBM. Pero napakarami po nila. Yun po ang isa sa kasinungalingan na pinakalat nito pong si Maharlika. Ganun pa man, ito naman yung mga anti-Marcos na hindi natin mawari, pati yata mga Amerikano, anti-Marcos din. Tol DJ Byron, meron bang binayad sa mga ito? Bakit nandoon? Ito po, ipakita ko sa inyo yung mga video. Unahin natin to. Yan, nagrarami sila, Ano ka ng Kevin? Anong sinisigaw nila? Trabaho sa Pinas? Hindi sa labas? Anak ka ng teteng na yung mga yan. Baka masaktan ko lang tong mga manonood natin Pero hindi, iipitin ko yung komento na yun kasi baka ma-misinterpret ako doon Nagsisisigaw yung mga iilan na nagpo-protesta ng mga katagana yan. Pero ang hindi nila nakikita, kaya nga nagpupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa para makahanap ng mamumuhunan at makapagnegosyo sila dito sa Pilipinas at magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayang Pilipino. Panoorin pa po natin itong isang video, courtesy po ito ni DJ Byron. Ba't hindi daw hinto yung bomba? Anong bomba pinagsasabi nyo? Ihinto daw ang bomba. O pakipano Si Raul. Magtrabaho ka! Magtrabaho ka!
Wala daw siya mapadala. Di magtrabaho siya. Di magtrabaho. DJ Byron, ituwid mo ako kung mali ako at sa mga taga-Estados Unidos dyan. Paki-correct nyo ako kung mali po ako sa aking pagkakaalam. Kasi maraming nagkukwento sa akin na maraming trabaho dyan sa Estados Unidos. Kailangan lamang masipag ka. Sabi nung nagpo-protesta, wala daw silang maipadala sa Pilipinas. Kaya tama yung komento mo, Tol. Magtrabaho ka. Sabi nung isa nating kaibigan, dyan po sa Estados Unidos, basta masipag ka lamang, hindi ka magugutom. Meron akong nasakyan na isang Grab driver, pero nalungkot siya kasi itong Grab driver na ito, mga tol, nasa Estados Unidos na siya. Unfortunately, naghigpit sa immigration. Kaya naobliga sila kasama ng ibang mga Pilipino, napakarami nila, na bumalik dito sa Pilipinas. Pero sinasabi niya na nung nandoon siya sa Estados Unidos, bawat oras, basta masipag ka lamang, kikita ka. Tapos madidinig natin dito, ulitin nga natin to, Tol DJ Byron. Ba't daw hindi hinto ni B? Ba't hindi daw hinto yung bomba? Anong bomba pinagsasabi nyo? Ihinto daw ang bomba. Anong bomba? Si Raul. Magtrabaho ka! Wala na daw maipadala sa pamilya sa Pilipinas. Anak ka ng teteng. Sige, banatan mo, Tol DJ. Magtrabaho ka! Wala daw siya mapadala. Di magtrabaho siya. Di magtrabaho. Sisisihin niya si Paulo Bongbong Marcos, wala daw siya mapadala. Magtrabaho ka! Walang pera. Rally ka ng rally, di ka magtrabaho. Yan ang problema sa mga anti-Marcos na ito. Karamihan sa mga maiingay ngayon, mga tol, itong mga anti-Marcos, anti-administration, karamihan sa mga dyan, tamad yan. Yung mga nagko-comment dito na mga naghahanap ng 20 pesos na bigas, mga tamad kayo. Ha? Inuuna nyo pa yung pag-i-internet kaysa magtrabaho. O pasensya na sa ibang mga manonood, naniniwala ako na kayo naman, nagtatrabaho kayo ng maayos. Extra time nyo lamang, kaya kayo nakakapanood kay Top 1. Itong mga tamad na ito, magla-live si Top 1. Nakakalimutan nila, full-time job ko ngayon ito. Iniwan ko ang pagtuturo para maging vlogger at nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya full-time ako. Nagla-live ako sa umaga, nagla-live ako sa tanghali, nagla-live ako sa hapon, paminsan-minsan, nagla-live ako sa gabi. Yung mga basher ko, paulit-ulit kong nakikita. Anak ka ng teteng na yan, nagtatrabaho ba kayo? Tapos, hindi lang sa akin. Minsan nanonood ako ng balita, nakikita ko dun si Boy Kigul, nanonood sa ABS-CBN. Tapos yung mga basher ko, nakikita ko rin, nanonood sa ibang mga live streamer. Ano yan? Wala na kayong trabaho? Full-time kayo sa pambabash? Maniniwala akong mga bayaran kayo. O ngayon, sino ngayon ang mga bayaran? Baka kayo. Kasi ako, kahit nandito ako sa harapan ng camera, kumikita ako dito, binabayaran ako ni Facebook at saka ni YouTube. Kayo, sino nang babayad sa inyo? Mga anak ng teteng kayo, tama si DJ Magtrabaho kayo, huwag kayong tamad. Antay kayo ng antay sa 20 pesos na bigas. Kung nagtatrabaho kayo, kahit paano, hindi mahihirapan ng pamilya ninyo. Mga anak ng teteng kayo. Anyway, salamat sa video, Tol DJ Byron Music and Topic TV. Pakisubscribe nyo po siya, mga tol. Shout out sa lahat po ng ating mga manunood. Ay, hindi. Sandali. Isuyo natin sa ating mga manunood yung channel ni DJ Byron. Share natin. Lagi kong sineshare ito sa atin Yan. Paki-subscribe nyo siya, mga tol. Kung kayo po ay hindi naman masyadong busy, paki-subscribe nyo po siya. Ibababa ko po yung please follow also DJ Byron. Yan. Shoutout tayo, mga tol,
Talaga kayo mga bashers ko, nakakatawa talaga kayo. Pinapa-tawa niyo talaga ako. Meron pa bang mga basher dyan? Yung may mukha. Pagka yung basher natin, ay ano to? Ay, ito. Yan, oh. Tingnan nyo, basta DD shits talaga, pare-pareha sila ng pag-uugali. Ganyan ang pag-uugali ng mga DD shits. Manang-mana sa kanilang pinupuon na si Rodrigo Duterte. O, ito. Yan. Ipasikatin natin. Kahit may pamilya kang kasama dyan, wala akong pakialam. Sabi nitong si Ryan Ibardolasa, yan, si Ryan Ibardolasa, oy, ulul ka. Alam mo, bashers na bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at masokista, ang pagsasalita ng ulol sa kapwa ay napakasama. Masusunog ang iyong kaluluwa sa impyerno. Magsalita ka na ng mura, wag ka lang magsabi ng ulol sa iyong kapwa. Natural na sisingilin sila ng taong bayan dahil pinangako niya yan at binoto namin yan. Tanga. Anong ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos? Napakatanga mo. Kung gaano ka katanga, yung pagbumukha mo na yan, napakatanga mo. Anong pinangako? Magkaiba ang promise at aspiration. Tanga. Napakabobo mo talaga. Ito pa, meron din isa. Ay, wala namang muka. Yung mga may muka lang. Pagka may muka, yun ang ano. Pero pagka walang muka na, hindi, meron. Ito pa. Ito pa, isang tanga, bobo, siraulo. Ibinabalik ko lang sa inyo, kung ano yung sinasabi nyo sa akin, binabalik ko lang. Sabi nitong isang bobo na to, napakatanga mo, baliw naman tong vlogger na to. Totoo naman talagang ulul ka, Mga pag-uugali talaga ng mga DD shits, pare-parehas, ano. Tingnan mo nga yung pagmumukha mo, kung sino mas ulul sa atin. Mukha kang tanga. Pa-photograph ka pa na niya, napaka-bobo mo. Ang tanga nito. Sino pa? Sige, magbardagulan tayo. Medyo gusto ko makipagbardagulan, Eto pa, meron pang isa. Mga tanga kayo, mga DD shits kayo, Ang bobobo nyo, Bakit? Programa ko to. Every time na nagko-comment kayo rito, kumikita ako sa Facebook at saka sa YouTube. Ang bobobo nyo talaga. Eto, naturingang babae ka, ang baho ng bibig mo, Napaka-bobo mo, Ha? Sino pa? Alam nyo, mga bobo tanga, kung hindi naman kayo bobo at tanga talaga, kasi sinasabihan nyo akong bobo ako, nanonood kayo sa akin, sino ngayon ang bobo? Etong mga manonood natin dito, nanonood dyan kay Top 1. Si Top 1 sa board, kaya Top 1 din ang isipan ng mga talagang manonood ko. Pero kayong mga basher, nanonood kayo sa sinasabi nyong bobo, tanga, nagpapakita lang yon na kayo'y bobo at tanga talaga. Pero bago ko makalimutan, baka mawala na naman tong live natin. Nung nakaraan, dinilit ni Facebook yung live streaming ko kasi pinagpapatulan ko tong mga tanga at bobo na to, na mga DD shits, mag-shoutout na lamang ako sa huling pagkakataon. Paki-subscribe nyo po si Tol DJ Byron and Music and Topic TV. Shoutout kay Imelda Uamil Tolentino, meron pa. Talagang trying hard sila, Hindi, wag na natin patulan kasi sayang ang 100,000 pesos. Shoutout kay Marvin's TV, mga DD shits. Shoutout sa inyo, napakatanga ninyo, napakabobo ninyo. Nood kayo ng nood sa akin, gustong-gusto nyo pala akong tawaging tanga at bobo. Nood kayo ng nood sa akin. Hindi natin binababa yung level natin. James Anthony Hill, hindi pagbababa ng level yan. Yan po ay pagre-react lamang sa sinasabi nila. Alam mo, yung pagbababa ng level sa mga tulad nila, yun yung pagka umaasal ka na ng DD shits ka. Halimbawa, off the camera ka, o kaya nanonood ka sa ibang mga vlogger, tapos ganyan na ang asal mo, yun, pagbababa na ng level yon katulad nila. Pero yung ginagawa natin dito, hindi naman tayo pwedeng manahimik lamang. Magkaiba si Pangulong Bongbong Marcos, napakalayo po talaga niya sa akin.
Si Pangulong Bongbong Marcos, tatawanan lang yan. Pero tayo, hindi natin tatawanan yan. Ika nga, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Saka inaasar ko lang sila. Tingnan nyo, asar na asar sila. Tama yan, no? Masokista ang mga DD sheets na ito. Sino ikaw, pambihira? Si Top 1. Napakatangan nyo talaga. Si Top 1, nood kayo ng nood sa akin eh. Hindi nyo naman pala ako kilala. Eh yung mga manonood dito natin, talagang kilala nila ako. Shoutout sa lahat ng mga manonood po natin na nagmamahal at patuloy na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga DD sheets, palubog na ang barko ninyo. Wala nang Duterteng magiging presidente sa hinaharap. Tandaan po ninyo yan. Itagaan nyo yan sa bato. Hindi na magiging presidente si Sara Maunyo. Kay Mami Chicharon Bulaklak and best friend, shoutout po. Wonder Woman, Jean Karunungan, Delna Ormatang Villar. Kay Rhea Dorolyat, Sita Urbano, Ella May TV. At sa lahat, eto na, hindi kita kilala pero nandito ka. Sige na nga, babay na nga mga tol. Nakakasira yata ng ulo tong mga DD sheets. Mga DD sheets, ang bobobo nyo talaga, ang tatangan nyo. Mga siraulo talaga kayo. Tambalos-los at masokista kayo. Babay mga tol, keep safe. Oy, lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.